Magandang araw sa lahat. Ako si Dra, Ligaya Santos. At ngayon ay susuriin natin ang paksang ang komprehensibong kapangyarihan ng ugat ng luya. Maligayang pagbabalik sa aking channel. Kamakailan lang, may nabasa akong komento na nagpatigil sa akin ng matagal. Isang manonood ang sumulat. Ang ganda ng mga tips ninyo, pero ang mga magagandang bagay na yan, abot kaya ba namin? Kaming mga may mababang kita. Ang tanong na iyon, na parang simple, ay tumama sa alalahanin ng maraming kababaihan. Sila ang mga walang kakayahang gumamit ng mamahaling makeup o libu-libong spa treatments. Ngunit nangangarap pa ring maging malusog, maganda, at kumpiyansa tulad ng iba. Mula sa tanong na iyon, nagtakda ako ng isang misyon. Kailangan kong humanap ng isang bagay na napakamura, napakadaling bilhin, napakalapit sa atin, ngunit sapat ang bisa para magamit ng sinuman. Hindi ito serum na libo-libo, hindi supplements na daan-daan ang halaga bawat buwan, at hindi rin komplikadong paraan na mahirap gawin. Sa halip, ito ay isang bagay na napakasimple na nakikita natin araw-araw, ngunit hindi kailanman naisip na makakapagpaganda. Pagkatapos ng maraming araw ng paghahambing ng mga materyales, pagbabasa ng mga pag-aaral, pakikipag-usap sa mga eksperto, at pagsusuri ng kaalaman sa sinaunang kalusugan, natagpuan ko ang sagot, isang sagot na mas simple kaysa sa iniisip mo. Ang komprehensibong pagpapaganda ay mula lamang sa isang piraso ng luya. Tama, ang luya na halos bawat pamilyang Filipino ay mayroon. Ginagamit natin ito sa pagluluto ng adobo, sinigang o salabat. Ngunit alam ba ninyo na sa loob ng maliit na ugat na ito ay mayroong napaka-espesyal na uri ng enerhiyang init, isang enerhiya na mas kinukulang sa mga kababaihan habang sila ay tumatanda. Ang luya ay maaaring magpainit ng tiyan at spleen, TV, magpainit ng dugo at kikihwit, magpainit ng maliliit na daluyan ng dugo, at lalo na magpainit ng matris, ang lugar na nagpapanatili ng kabataan at hormones ng isang babae. At bago tayo magsimula sa apat na nakatagong sikreto ng pagbabago sa loob ng isang piraso ng luya, may isang bagay na napakahalaga na kailangan ninyong maunawaan. Isang bagay na tila simple ngunit nagkokontrol ng higit sa 70% ng kagandahan ng isang babae, iyon ay ang temperatura ng katawan. May katotohanan na parehong sinaunang medikal na kaalaman at modernong agham ay sumasang-ayon. Hindi pangit ang mga babae dahil sa edad, kundi dahil lumalamig ang kanilang katawan. Malamig mula sa mga kamay, paa, malamig mula sa tiyan at spleen, mas malamig pa. Malamig mula sa matris, obaryo, at lahat ng panloob na organo. At kapag malamig ang katawan, bumabagal ang bilis ng pamumuhay ng katawan. Ang mabagal na daloy ng dugo at ki ay nagiging sanhi ng mapurol na balat at maputlang kutis. Ang pagbagal ng metabolismo ay nagiging sanhi ng madaling pagtaba sa ibabang bahagi ng tiyan at ang katawan ay nagiging mabigat. Dahil sa mahinang sirkulasyon, nagiging maputla ang mga labi, madilim ang mga mata, nagulo ang mga hormones, na nagiging sanhi ng mahinang pagtulog, madaling pagkabalisa, at maagang pagtanda. Iyon ang dahilan kung bakit maraming kababaihan ang sobrang nag-aalaga sa kanilang balat, namumuhunan sa serum, collagen, at masks, ngunit ang kanilang balat ay pangit pa rin, ang kanilang diwa ay pagod pa rin, at ang kanilang katawan ay nananatili pa ring hindi aktibo. Hindi dahil mali ang kanilang pag-aalaga, kundi dahil inaalagaan nila ang sanga habang ang totoong ugat ay nasa malamig na katawan. Sa pag-aalaga ng kalusugan, may isang napakakilalang kasabihan. Han tak tak taksin ben. Ibig sabihin, ang lamig ay nagdudulot ng pagbara, ang pagbara ay nagdudulot ng pamumuo, at ang pamumuo ay nagdudulot ng pamumutla, pagkapagod, at lahat ng uri ng problema sa kalusugan, at ang luya ang direktang sumasalakay sa ugat ng lamig na iyon. Ayon sa sinaunang medikal na kaalaman,
Ang luya ay tinatawag na yang trung chi yang, ibig sabihin ay yang sa loob ng yang. Ibig sabihin, hindi lamang ito nagpapainit kundi isang uri ng malalim, sumasagad at nagpapalusog na init. Hindi bigla ang nagdudulot ng pagtaas ng init sa katawan, kundi isang banayad na enerhiya ng init na muling gumigising sa natural na init ng katawan na kinuha ng oras mula sa isang babae. Lalo na pagkatapos ng edad na 25-5, ang yang energy ng mga babae ay bumababa ng napakabilis. Ang matris ay nagsisimulang lumamig. Ang mga kamay ay lumalamig. Ang ibabang bahagi ng tiyan ay lumalamig. Ang daloy ng dugo at chi ay bumabagal. Ang pagtulog ay hindi mahimbing at ang buong katawan ay nahuhulog sa isang estado ng kakulangan ng init. At kapag ang yin at yang ay hindi balanse, ang katawan ay nagbibigay ng babala sa pamamagitan ng napakamanipis na palatandaan. Ang balat ay unti-unting nagiging mapurol, ang mga mata ay unti-unting nagiging maitim, ang ibabang bahagi ng tiyan ay laging mabigat at malamig. Kahit kaunti lang ang kinakain, tumataas pa rin ang timbang, hindi malalim ang pagtulog, madaling mapagod at mainis sa hapon. Ang mga ito ay hindi hormones ng katandaan, hindi lang basta nangyayari, kundi karamihan ay dahil sa kakulangan ng init sa katawan upang gumana at ang luya ang apoy na iyon. Isang apoy na hindi nagdudulot ng shock, hindi nagdudulot ng init, kundi dahan-dahan, malumanay, at matatag na tumutulong sa katawan na bumalik sa pinakamagandang natural na temperatura nito. Ipinapakita rin ng modernong agham ang matagal ng sinabi ng mga sinaunang tao. Ang mga aktibong sangkap sa luya ay may kakayahang magpataas ng temperatura ng katawan, mag-activate ng metabolismo, magpalawak ng maliliit na daluyan ng dugo na nagpapabuti ng daloy ng dugo sa mukha, nagpapataas ng oxygen sa balat at utak, nagpapababa ng pamamaga, nagpapababa ng oxidative stress, at sumusuporta sa balanse ng hormones. Sa madaling salita, hindi ka pinababata ng luya. Ibinabalik lamang ng luya ang mekanismo ng pagpapabata na dating mayroon ang iyong katawan noong ikaw ay bata pa. Tulad ng sinabi ng mga sinaunang tao, kapag ang yang ay buhay, ang anyo ay maganda. Kapag ang dugo ay dumadaloy, ang kutis ay malusog. Kapag sapat ang yang energy, ang katawan ay natural na sumisikat. At kapag malusog ang dugo, ang balat ay natural na malusog. At lahat ng ito ay nagsisimula sa isang simpleng piraso ng luya. Ngayon na naunawaan na ninyo ang pundasyon at alam na ninyo kung bakit ang isang maliit na piraso ng luya ay nagtataglay ng ganoong kalaking kapangyarihan sa pagbabago, samahan ninyo ako sa pinakamahalagang bahagi ng paglalakbay ngayon, kung saan ang 5 sikreto ng pagbabago ay magpapapatango sa inyo at magsasabi na ang pagiging maganda ay hindi pala mahal. Ang kagandahan ay nasa mismong kusina ng bawat isa. Ang unang sikreto na nagpapaganda ng hitsura, gamit lamang ang isang piraso ng luya, ay ang mainit na inuming luya na gumigising sa kagandahan. Mahal kong mga manonood, ang unang sikreto na maibibigay ng isang piraso ng luya ay ang kakayahang magpainit ng tiyan at spleen. Sinusunog ang malalim na lamig na naipon sa tiyan at bituka na tinatawag ng sinaunang medikal na kaalaman na hantre, tinatawag naman ito ng modernong agham na low-grade metabolic disorder. Kapag malamig ang tiyan at spleen, bumabagal ang pantunaw, madaling naiipon ang pagkain, laging masikip, puno, hirap tunawin, at pagod ang ibabang bahagi ng tiyan. Ang balat ay nagiging mapurol, madilim, at walang sigla dahil hindi makarating ang dugo at ki sa mukha. Ngunit kapag pinainit lang ang gitnang bahagi, agad na nagbabago ang katawan. May kasabihan sa sinaunang medikal na kaalaman, Vi ki thi dare sang. Ibig sabihin, kapag mainit ang tiyan, natural na nagiging mamula-mula ang mukha. Sa agham, ipinapakita ng mga pag-aaral na inilathala sa Journal of Ethnopharmacology na ang gingerol sa luya ay nag-activate ng thermogenesis, nagpapataas ng basal metabolism ng 2 hanggang 5% pagkatapos lamang ng isang baso ng mainit na luya. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit maraming kababaihan
ang umiinom lamang ng luya tuwing umaga sa loob ng 10 hanggang 14 na araw at ang kanilang balat ay nagiging mas maliwanag, ang kanilang tiyan ay nagiging mas magaan at sila ay nagiging mas alerto. At nakakatuwa, ang pamamaraang ito ay ginagamit na ngayon ng maraming sikat at magagandang tao sa mundo. Tinatawag nila itong morning ginger shot, isang konsentradong dosis ng luya upang gisingin ang digestive system, palakasin ang sirkulasyon at buksan ang pinagmulan ng enerhiya sa simula ng araw. Maraming tao ang nagbabahagi na pagkatapos ng ilang linggo ng pagpapatuloy, ang kanilang baywang ay kapansin-pansing numipis. Ang kanilang balat ay hindi na gaanong mapurol at ang kanilang tiyan ay hindi na mabigat tulad ng dati. Hindi iyon dahil sa pagpapapayat ng luya, kundi dahil ang luya ay nagpapainit, nagpapalabas, at nagpapalakas muli ng metabolismo. Kapag gumagana ng maayos ang katawan, natural na nawawala ang taba. Kaya paano natin mailalapat ang sikretong ito sa isang banayad, ngunit epektibong paraan? Mayroong isang recipe na halos sinuman ay kayang gawin. Maaari kang gumamit ng 10 hanggang 15 gramo ng sariwang luya na katumbas ng 3 hanggang 4 na hiwa ng manipis na luya. Ibabad ito sa 200 hanggang 250 ml ng mainit na tubig. Takpan ito sa loob ng 5 hanggang 7 minuto upang matunaw ang mga essence. Kapag mainit pa ang tubig, magdagdag ng isang maliit na kutsarang pulot at 2 hanggang 3 patak ng lemon. Ang recipe na ito ay sapat na banayad upang magpainit ng tiyan at spleen, ngunit hindi nagdudulot ng pakiramdam ng pamumula sa bituka, sapat na malambot upang gisingin ang pantunaw nang hindi nagdudulot ng paggulo ng tiyan. Ang pinakaangkop na oras ay sa umaga kapag ang katawan ay magaan pa. Sa oras na iyon, ang luya ay nagpapakita ng pinakamalakas nitong epekto, nagpapainit ng tiyan at spleen, nagpapalakas ng daloy ng dugo at ki, at nagpapatalas ng isip para sa mga abala na hindi makapaghanda tuwing umaga. Maaaring gumawa ng isang batch ng ginger shot upang gamitin sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Ang paggawa ay napakasimple. Kumuha ng humigit kumulang 100 hanggang 120 gramo ng sariwang luya, hugasan at huwag balatan. Dahil ang balat ay naglalaman ng maraming mainit na essence. Durugin ito kasama ng 2 hanggang 3 kutsarang tubig upang madaling maging pulbos. Paghaluin ang katas ng luya sa pulot sa ratio na 1 bahagi ng katas ng luya sa 2 bahagi ng pulot, pagkatapos ay ilagay sa isang bote ng salamin at palamigin. Sa bawat pag-inom, kumuha lamang ng 1 kutsarang luya shot at ihalo sa 200 hanggang 250 ml ng mainit na tubig. Kung natatakot sa init, maaring higit pang ihalo o magdagdag ng ilang patak ng lemon upang balansehin. Ang pag-inom ng 1 shot tuwing umaga ay sapat upang magpainit ng katawan, palakasin ang microcirculation, at i-activate ang metabolismo. Hindi inirerekomenda ang direktang pag-inom ng purong luya shot dahil sa mataas na konsentrasyon ng mga aktibong sangkap na madaling magdulot ng pakiramdam ng pagkasunog, lalo na sa mga sensitibo ang tiyan. Upang maiwasan ang sobrang init, kailangan ninyo lamang tandaan ang 3 maliliit ngunit napakahalagang bagay. Una, laging diluted sa mainit na tubig, huwag inumin na purong. Tumutulong ang mainit na tubig na dalhin ang luya sa katawan ng banayad, hindi malakas na nagpapasigla sa tiyan. Pangalawa, huwag inumin kapag sobrang gutom. Kumain muna ng kaunti o uminom pagkatapos ng 1 o 2 lagok ng tubig. Pangatlo, huwag lumabis sa dosis. 1 kutsara ng shot sa 1 araw ay sapat na upang mapainit ang katawan, mapalakas ang pantunaw, at mapadaloy ang dugo at ki. Ang mas marami ay hindi nangangahulugang mas epektibo. Kung madaling umiinit ang katawan o may gastritis, bawasan ang dami ng luya sa kalahati o higit pang dilawin. Ang katawan ay mag-adjust sa sarili nito at mararamdaman mo ang angkop na dami para sa iyo. Ang pinakamahalagang bagay na dala ng sikretong ito ay hindi lamang 1 baso ng inuming luya,
kundi ang pagbuhay muli ng tiyan at spleen na itinuturing na ugat ng dugo at ki, ugat ng kutis, ugat ng enerhiya. Kapag mainit ang tiyan, nagiging maliwanag ang mukha. Kapag malakas ang gitnang bahagi, maganda ang pantunaw. Kapag dumadaloy ang dugo at ki, malusog ang kutis. May kasabihan sa sinaw ng medika na kalaman, "Chungzeng batuk takbek bengsing." Ibig sabihin, kapag mahina ang yang energy sa tiyan, madaling mahulog ang katawan sa daan-daang uri ng karamdaman. Ang luya ay isang maliit, ngunit matatag na apoy. Sapat na upang ibalik ang gitnang yang energy sa natural nitong landas. At mapapansin mo na, pagkatapos lamang ng ilang araw ng regular na paggamit, ang katawan ay nagiging mas magaan. Ang hininga ay nagiging mas mainit. Hindi na mabigat ang tiyan. Hindi na gaanong mapurol ang mukha at ang diwa ay nagiging mas maliwanag. Iyan ang palatandaan na uminit na ang tiyan at spleen at nagsisimula ng gumana muli ang dugo at ki. Ito ang pundasyon para sa buong araw at maging sa kabataan sa hinaharap at higit sa lahat kapag nainitan ang tiyan at spleen, nagsisimulang magsunog ng taba ng tama ang katawan. Tinatawag itong thermogenesis ng agham, ang proseso ng paglikha ng init. Dahan-dahang ina-activate ng luya, ang prosesong ito tumutulong na mapabilis ang metabolismo, mabawasan ang pagpapanatili ng tubig, mabawasan ang pamumuo, at lalo na mabawasan ang taba sa ibabang bahagi ng tiyan. Maraming pag-aaral ang nagkumpirma na ang gingerol sa luya ay may kakayahang itulak ang katawan na gumamit ng taba bilang enerhiya, sa gayon binabawasan ang visceral fat. Ito ang pinakamapanganib na uri ng taba at isa ring sanhi kung bakit laging masikip ang tiyan, mahirap lumiit ang baywang, at madaling magulo ang hormones. Kaya't kapag nararamdaman mo na humihintay ang iyong tiyan, lumiliit ang iyong baywang, at lumalambot ang iyong tiyan pagkatapos ng ilang oras ng pag-inom ng inuming luya, hindi iyon ilusyon. Iyon ay ang katawan na talagang natutunaw ang yelo, nawawalan ng malalim na taba sa loob, at bumabalik sa natural nitong malusog na ritmo. Kung talagang abala ka, kung wala kang oras para sa mga komplikadong pamamaraan, kailangan mo lang panatilihin ang ugali na ito tuwing umaga. Isang baso ng mainit na inuming luya ang kakatok sa buong digestive system para sa iyo, muling magbubukas ng natutulog na daloy ng enerhiya at ibabalik sa katawan ang kinuha ng panahon, ang init ng buhay. At kapag umiinit ang katawan, natural na bumabalik ang kagandahan. Ang pangalawang sikreto sa pagpapaganda sa tulong ng luya ay ang pag-aalaga ng balat at pagpapasigla ng pagtubo ng buhok. Mahal kong mga manunood, kung ang unang sikreto ay tulad ng paggising ng init sa katawan, nagpapasigla ng buhay sa tiyan at spleen, at ng natutulog na daloy ng enerhiya, ang pangalawang sikreto ay mas pinong, mas malalim, at mas nakikita. Ito ang sikreto ng pamumula, ng malusog na kulay, ng natural na ningning sa mukha, at ng sigla ng buhok. Dahil sa atin, mga kababaihan, hindi lang natin gustong maging malusog kundi gusto rin nating makita ang ating sarili sa salamin at makita ang isang sariwa, bata, at puno ng sigla. At para makamit iyon, hindi makeup ang kailangan natin kundi dugo. Tama, dugo. Ngunit dugo na dumadaloy ng maayos. Mula pa noong unang panahon, may isang kasabihan ang sinaunang medikal na kaalaman na napakagandang pagbulay-bulayan. Withan taksak nuan, witre taksak toy. Ibig sabihin, saan man makarating ang dugo, doon ay maliwanag, at saan man mabara ang dugo, doon ay mapurol, madilim, at pagod. At ang nakakatuwa ay ang modernong agham ay dumating din sa conclusion na ito. Ang mga mananaliksik sa Institute of Vascular Physiology sa Tokyo ay naglathala na ang pagtaas lamang ng 10% ng daloy ng dugo sa mga microcapillaries, ang maliliit na daluyan ng dugo sa ilalim ng balat, ay magpapaliwanag sa balat sa loob lamang ng ilang araw. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit may mga taong gumagamit ng napakaraming pampaganda ngunit pangit pa rin ang kanilang balat, habang may mga taong kailangan lang alagaan ang kanilang dugo
At ang kanilang mukha ay natural na namumula, ang kanilang mga labi ay natural na nagiging pula, ang kanilang mga mata ay natural na nagiging maliwanag, at ang luya ang makapangyarihang katalista para sa pagbabagong iyon. Kapag inilagay natin ang luya sa katawan, sa pamamagitan man ng pag-inom o pagpahid, hindi ito nagpapainit agad. Ang luya ay nagpapainit ng malalim, malambot, sumasagad, at umaabot sa pinakamalayong maliliit na daluyan ng dugo. Ang mga aktibong sangkap na zingerol at syogaol sa luya ay may kakayahang mag-activate ng microcirculation, dahan-dahang nagpapalawak ng mga capillaries na nagpapahintulot sa daloy ng dugo na gumawa ng isa pang siklo, isang panghuling siklo upang maabot ang mga lugar na dating kulang sa nutrisyon. Iyan ang dahilan kung bakit pagkatapos lamang ng ilang araw ng regular na paggamit, nagsisimulang makita ng mga kababaihan na mas maliwanag ang kanilang mukha, mas malambot at mas mapula ang kanilang mga labi, at mas nabawasan ang maitim na bilog sa paligid ng mga mata. Ang ikalawang sikreto ng luya ay pinakamahusay sa hapon o gabi. Sa oras na iyon, ang katawan ay nagsisimulang mag-relax at madaling tumanggap ng pag-aalaga. At sa yugtong ito, may dalawang bahagi ng kagandahan na naibabalik sa tulong ng luya: ang buhok at ang balat. Una, ang buhok. Maraming kababaihan ang nagsasabing nalalagas ang kanilang buhok dahil sa shampoo, stress, o genetic factors. Ngunit ang katotohanan ay mas malalim pa. Nalalagas ang buhok dahil malamig ang anit. Kapag malamig ang anit, lumiit ang mga capillaries at ang mga hair follicles ay hindi nakakakuha ng sapat na dugo upang magbigay ng nutrisyon na nagiging sanhi ng paghina ng buhok, paglalagas, at hirap na lumago muli. Ito ay pinatunayan ng isang pag-aaral mula sa Universidad ng Kerala na ang pagtaas lamang ng sirkulasyon ng dugo sa anit ay kapansine-pansing nagpapababa sa pagkalagas ng buhok at kapansine-pansing nagpapataas sa bilang ng mga aktibong hair follicles. Ang luya ay gumaganap ng mahalagang papel dito dahil ang init ng luya ay dahan-dahang nagpapalawak ng mga hair follicles, nagpapabilis ng daloy ng dugo sa ugat ng buhok, nagpapababa ng pamamaga na isang malaking sanhi ng pagkalagas ng buhok at lumilikha ng perpektong kapaligiran para sa pagtubo ng bagong buhok. Napakasimple at matatag din ang paggamit nito. Kumuha lamang ng isang kutsarang katas ng luya at ihalo sa isang kutsarang langis ng niyog o langis ng oliba upang mabawasan ang init. Gumamit ng cotton swab at dahan-dahang ipahid sa ugat ng buhok at imasahe ng paikot sa loob ng 2 hanggang 3 minuto. Hayaan ito sa loob ng 10 minuto pagkatapos ay banlawan ng dahan-dahan. 2 hanggang 3 beses sa isang linggo ay sapat na. Ang mahalaga ay ang pagiging regular. Maraming manonood ang nagbahagi na pagkatapos lamang ng 2 linggo, nakita na nila ang pagtubo ng bagong buhok sa kanilang parting, nabawasan ang pagkalagas ng buhok, at naramdaman nilang mas mainit ang anit. Ito ay isang napakagandang senyales para sa sirkulasyon. Sumunod ay ang balat, kung saan ipinapakita ng luya ang pinakamalakas nitong kapangyarihan. Hindi kailangan ng maraming luya, sapat na ang piniga ng luya dahil ang bahaging ito ay nagtataglay ng mga antioxidant active ingredients, ngunit binabawasan ang init. Kapag pinaghalo natin ang piniga ng luya at unsweetened yogurt, lumilikha tayo ng isang timpla na banayad, malalim at ligtas. Ang piniga ng luya ay naglalaman ng zingerol, isang sangkap na itinuturing na natural na kalaban ng melanin na tumutulong na magpakinis ng maitim na kulay, bawasan ang pamumula, bawasan ang pagiging dilaw ng balat, at maging mas maliwanag ang balat sa pamamagitan ng pagtaas ng sirkulasyon. Ang yogurt naman ay nagpapababa ng init, nagbibigay ng moisture, at nagpapabalance ng pH, na ginagawang perpektong maskara ang timpla para sa mga kababaihan na gustong pagandahin ang kanilang kutis sa natural na paraan. Napakasimple ng paggawa. Paghaluin ang isang kutsarang piniga ng luya sa isang kutsarang yogurt, ipahid sa mukha sa loob ng 5 hanggang 7 minuto
pagkatapos ay hugasan ng malinis gamit ang mainit na tubig. Ang bisa ay nasa pagiging maikli dahil hindi dapat manatili ng matagal ang luya sa balat. 1 beses hanggang 2 beses sa isang linggo ay sapat na. Ipinapakita ng pananaliksik mula sa Seoul University na ang sirkulasyon ng dugo sa ilalim ng balat ay maaaring tumaas ng 10% kapag ang balat ay nakikipag-ugnayan sa luya extract sa maikling panahon. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit ang balat ay lumiliwanag pagkatapos lamang ng ilang beses na paggawa. Gayunpaman, upang magamit ang luya ng ligtas, kailangan natin ng 3 prinsipyo. Huwag gumamit ng purong luya ng direkta sa balat, laging dilute ito sa langis o yogurt at subukan muna sa kamay bago gamitin sa mukha. Kung susundin ang 3 bagay na ito, ang luya ay magiging isang mahusay na kaalyado at hindi kailanman magdudulot ng pamumula o pagkasunog sa balat tulad ng kinakatakutan ng marami. Ang pangalawang sikreto ay nagiging makapangyarihan dahil ito ay dumidiretso sa ugat. Hindi ito nagpapaganda sa pamamagitan ng pagtatakip, kundi sa pamamagitan ng pagpapagalaw ng dugo sa tamang ritmo. Maliwanag ang balat dahil maliwanag ang dugo. Mapula ang labi dahil puno ng dugo. Nagniningning ang mga mata dahil nabuksan ang microcirculation. Tumutubo ang buhok dahil talagang nabibigyan ng nutrisyon ang mga hair follicles. Lahat ay bumabalik sa daloy ng buhay, at ang isa pang kamanghamanghang bagay ay ang pagbabagong ito ay napakabilis. Ilang araw lang, maliwanag ang mukha. 1 linggo, mapula ang labi. 3 linggo, tumutubo ang bagong buhok. 4 linggo, kapansin-pansing sariwa ang mukha. Lahat ay mula lamang sa isang maliit na piraso ng luya na matatagpuan sa anumang kusina ng mga Pilipino. Kapag ginising ng luya ang daloy ng dugo, nagsisimula tayong makita ang pagbabago na tinatawag ng marami na liwanag ng kalusugan. Iyon ay ang uri ng kagandahan na hindi mula sa makeup, hindi mula sa moisturizer, kundi ang tunay na kagandahan ng sigla. Ang isang tao na may maliwanag na kutis, kahit walang makeup, ay maganda pa rin. Ang isang tao na may magandang daloy ng dugo, kahit walang lipstick, ay natural na pula ang labi. Iyan ang dahilan kung bakit ang mga kababaihan noon ay laging binibigyan ng malaking pansin ang pagpapainit ng katawan. Lalo na sa itaas na bahagi ng katawan, dahil alam nila na kung ang dugo at ki ay nadadala sa mukha, ang kagandahan ay natural na magiging kaakit-akit. Dito, makikita ninyo na ang pangalawang sikreto ay hindi lamang tungkol sa pag-aalaga ng balat o buhok, kundi tungkol sa pag-aalaga ng dugo, pag-aalaga ng buhay, pag-aalaga ng liwanag sa loob ng bawat babae. At ito ay hindi mahal, hindi komplikado, at hindi nangangailangan ng maraming oras. Kailangan lang ng isang piraso ng luya at isang puso na gustong alagaan ang sarili. Kung ang unang sikreto ay ang apoy na nagpapainit sa ugat ng katawan, ang pangalawang sikreto ay ang liwanag na nagpapasigla sa kagandahan. Mainit ang ugat, maliwanag ang dulo. Kapag mainit ang katawan, maliwanag ang dugo. Kapag maliwanag ang dugo, maliwanag ang mukha. Iyan ang katotohanan na parehong sinaunang medikal na kaalaman at modernong agham ay sumasang-ayon. Ang pangatlong sikreto na dala ng luya para sa mga kababaihan ay hindi nasa mukha, hindi rin nasa buhok, kundi nasa isang lugar na kakaunti ang nagbibigay pansin, ngunit malaki ang nagiging desisyon sa ating baywang, hormones, at maging sa ating kutis. Iyon ay ang ibabang bahagi ng tiyan at ang matris. Sa madaling salita, ito ang sikreto ng pagmasage ng tiyan gamit ang mainit na luya at asin para matunaw ang taba, mapainit ang matris, mabawasan ang pananakit ng tiyan dulot ng regla, mabawasan ang pagpapanatili ng tubig, at talagang paliitin ang baywang mula sa ugat. Mahal kong mga manonood, tayo, mga kababaihan, ay madalas na tumitingin sa salamin mula sa itaas. Tinitingnan ang mukha, balat, mata at leeg. Kakaunti ang yumuyuko upang tingnan ang ibabang bahagi ng tiyan at magtanong, mainit ba ito o malamig? Ngunit ang lugar na pinakakaunti nating tinatanong,
ang siyang nagpapasiya sa hugis ng baywang dahil may isang katotohanan na tila kakaiba ngunit napakatama. Hindi ka magkakaroon ng patag na tiyan kung malamig ang iyong matris. Ang isang malamig na matris ay magdudulot ng pagbagal ng daloy ng dugo at qi, pagpapanatili ng tubig, at pagtaba na nagiging sanhi ng laging masikip, makapal, at mabigat ang ibabang bahagi ng tiyan. Ang mapurol na balat ng mukha ay hindi dahil sa maling moisturizer, kundi dahil sa sobrang lamig ng ibabang bahagi ng tiyan sa loob ng mahabang panahon. Tinatawag itong han ng ngunghuit or hot tiu ng sinaunang medikal na kaalaman. Kapag malamig, nagbabara ang dugo. Kapag nagbabara ang dugo, mahirap tanggalin ang taba, tubig, at dumi. Ang mga babaeng may malamig na kamay at paa, laging malamig ang ibabang bahagi ng tiyan, namumuo ang dugo sa regla. Sumasakit ang tiyan tuwing may regla at hirap na paliitin ang tiyan, karaniwan ay may isang bagay na magkakatulad. Ang matris at ang ibabang bahagi ng tiyan ay kulang sa init, at kulang sa sustansiya mula sa loob. Upang matanggal ang bara, kailangan gamitin ang mga bagay na may kakayahang magpainit, magpakalat ng lamig, at magpaagos ng pamumuo. At hindi nagkataon na mula noon hanggang ngayon, ang mga lola at ina ay laging pumipili ng luya at asin. Noong bata pa ako, nang isilang ng aking ina ang pangalawang kapatid ko, nakita ko ang isang eksena na paulit-ulit na nangyayari. Nagprito si nanay ng isang mainit na kawali ng asin na hinaluan ng maraming dinikdik na luya, inilagay lahat sa isang makapal na tela at dahan-dahang ipinapatong sa kanyang tiyan. Ang buong bahay ay amoy luya at mainit na asin. Bilang isang bata, nakita ko lang iyon bilang isang kakaibang laruan ng matatanda. Hindi ko maintindihan kung bakit ginawa iyon ni nanay. Natatandaan ko lang nang malinaw ang mukha ni nanay pagkatapos ng bawat pagdampi ng luya at asin. Mas relax, mas komportable, at mas malalim ang tulog. Pagkalipas ng mahabang panahon, nang mas malalim na akong nag-aral tungkol sa pag-aalaga ng kalusugan at sa katawan ng kababaihan, ko lang naintindihan na ang ginawa ni nanay noon ay hindi isang malabong tradisyong bayan, kundi isang napaka-specific na karunungan. Ang init ng asin ay nagpapanatili, ang init ng luya ay nagtatanggal ng lamig, sa gayon ay tumutulong sa matris na lumiliit, sa tiyan na humihigpit, sa dugo at kinadumadaloy, at sa hormones na maging matatag muli. Nakakatuwang tingnan ang 5 elements theory sa kontekstong ito. Ang luya ay kabilang sa elemento ng apoy. Ang asin ay kabilang sa elemento ng tubig na pumapasok sa kidneys. Ang ibabang bahagi ng tiyan, ang matris, ay kabilang sa lupa. Pinapainit ng apoy ang lupa, pinapabasa ng tubig ang bato, at kapag matatag ang lupa, ang wood liver ay maaaring mag-relax. Ang metal lungs, skin, ay maaaring maging malusog. Isang maliit na bag ng luya at asin na inilagay sa tiyan ay tila simple ngunit sa biological at holistic health perspective, nag-activate ito ng isang buong sirkulasyon. Pinapainit ang matris, pinapainit ang tiyan at spleen, at pinapainit din ang dugo at qi na nagbibigay nutrisyon sa balat, buhok, at kutis. Mula sa pananaw ng modernong medisina, ang hot compress sa ibabang bahagi ng tiyan ay napatunayang nakakatulong na palawakin ang mga daluyan ng dugo, pataasin ang lokal na sirkulasyon, bawasan ang uterine smooth muscle spasms, sa gayon ay binabawasan ang pananakit ng regla, cramps, at pakiramdam ng pamamaga at kabigatan ng tiyan. Ang sapat na mataas na temperatura ay nagpapasigla rin ng metabolismo sa subcutaneous fat area, nagpapataas ng lymphatic circulation, kaya tumutulong na mabawasan ang pamamaga, pagpapanatili ng tubig, at sumusuporta sa proseso ng paglilinis ng visceral fat sa paglipas ng panahon. Kapag gumagamit tayo ng luya, isang sangkap na may aktibong zingerol at syogaol na pinagsama sa mainit na asin, nakakakuha tayo ng init, mga anti-inflammatory na sangkap, at ang epekto ng pagtaas ng sirkulasyon. Ang paggawa ay talagang napakasimple.
Kailangan mo lang maghanda ng isang dakot ng malalaking butil ng asin, humigit kumulang isang maliit na mangkok, at isang dakot ng sariwang luya, humigit kumulang isang malaking ugat o dalawang maliliit. Hugasan ng malinis at huwag balatan, durugin o hiwain ng manipis. Iprito sa mahinang apoy hanggang matuyo ang asin. Pantayin at hayaang umusbong ang mainit na singaw. Pagkatapos, ilagay ang luya at iprito rin. Haluin ng mabuti hanggang sa umalingaw-ngaw ang amoy ng luya. Ang tubig sa luya ay bababa ngunit nananatili pa rin ang moisture at amoy ng essential oil. Kapag sapat na ang init ng pinaghalong, ibuhos lahat sa isang makapal na tela, itali ng mahigpit, hayaang lumamig ng kaunti hanggang sa kayanin ng balat bago ilagay sa ibabang bahagi ng tiyan. Sa unang paglagay, hayaan lang na dahan-dahang dumampi ang bag ng luya at asin sa balat sa pamamagitan ng isang manipis na tela upang masuri ang init. Kapag naramdaman mong nasanay na ang katawan, maaaring tanggalin ang tela upang direktang dumampi ang bag ng luya at asin sa manipis na tela sa tiyan. Sa bawat pagdampi, humigit kumulang 20 hanggang 30 minuto, mag-focus sa paligid ng pusod at sa ibabang bahagi ng tiyan. Dahan-dahang galawin ang bag ng paikot upang pantay na kumalat ang init. Ang pinakamainam na oras ay sa gabi bago matulog, pagkatapos kumain ng hindi bababa sa 1.5 hanggang 2 oras upang hindi mabigatan ang tiyan. Kapag ginawa ng regular ng 3 hanggang 4 na beses bawat linggo, sisimulan mong maramdaman ang napakalinaw na pagbabago. Hindi na gaanong malamig ang ibabang bahagi ng tiyan, nababawasan ang pakiramdam ng pamamaga pagkatapos kumain. Ang sakit ng tiyan dulot ng regla ay unti-unting lumilipas pagkatapos ng ilang cycle, ang baywang ay nagiging mas malambot, mas magaan, hindi na masyadong matigas. Marami pa ang nagkukuwento na pagkatapos lamang ng ilang linggo, hindi na gaanong malamig ang kamay at paa, mas malalim ang tulog, at mas magaan ang pakiramdam paggising sa umaga. Iyan ay dahil kapag mainit ang matris, mainit ang tiyan at spleen, madaling dumadaloy ang dugo, at natural na gumagaan ang diwa. Siyempre, hindi ito isang overnight miracle. Ang asin at luya ay hindi isang magic fat-burning cream. At lalong hindi dapat tayong magkaroon ng ilusyon na sa simpleng pagdampi nito ay magiging flat na agad ang tiyan. Ito ay isang pamamaraan ng pag-aalaga ng kalusugan na nangangailangan ng oras, pasensya, at pagiging regular. Ngunit ito ay tumatama sa ugat, nagpapainit ng malamig na lugar, nagpapalabas ng baradong lugar, at nagpapalusog ng mahinang lugar. Kapag naaalagaan ang ugat, ang taba, tubig, at dumi ay may daan palabas. Iyan ang dahilan kung bakit kung pagsasamahin mo ang pagdampi ng luya at asin sa isang reverse diet na ibinahagi sa isang kamakailang video ng aking channel, ang iyong baywang ay mas magbabago ng matatag kaysa sa pagpapayat lamang o pagdadayet. Para sa kaligtasan, may ilang maliliit ngunit mahalagang paalala. Huwag ipahid ang luya at asin sa balat na may sugat, pamamaga, butlig, o allergy. Huwag hayaang masyadong mainit ang bag ng luya at asin na direktang dumampi sa balat nang masyadong matagal sa isang lugar dahil maaari itong magdulot ng thermal burn. Laging suriin muna ang init gamit ang kamay. At kung ang iyong balat ay manipis at sensitibo, laging maglagay ng manipis na tela sa pagitan. Ang mga buntis ay hindi dapat basta-basta maglagay ng hot compress sa tiyan nang hindi kumukonsulta sa doktor o propesyonal. Dahil ang init at luya ay may malakas na epekto sa sirkulasyon sa ibabang bahagi ng tiyan. Ang mga may malubhang sakit sa puso o problema sa thermal sensation ay kailangan ding maging maingat. Itinuturo sa atin ng Yin at Yang 5 Elements Theory ang isang napakagandang bagay. Saan man matagal na malamig, doon ay mawawala ang boses. Para sa katawan ng babae, ang ibabang bahagi ng tiyan, ang lugar na madalas na napapabayaan. Ang sikreto ng asin at luya ay hindi lamang ang pagtunaw ng taba, kundi ang pagbabalik ng boses sa matris, sa tiyan at spleen, sa dugo at ki. Kapag ang tiyan ay muling nakapagsalita sa pamamagitan ng init, sa pamamagitan ng matatag na tibok,
Sa pamamagitan ng gaan pagkatapos ng bawat pagkain, ang mukha ay sasagot sa pamamagitan ng ibang ekspresyon, hindi na gaanong masikip, hindi na gaanong mapurol, hindi na gaanong mabigat, at kung balang araw, kapag ikaw mismo ang magprito ng isang kawali ng asin, magdidikdik ng kaunting luya, ilalagay sa isang tela, at ipapatong sa iyong tiyan, maaaring bigla mong maalala ang imahe ng mga lola at ina noong unang panahon. Sa isang simpleng kusina na walang moisturizer, walang supplements, walang modernong kagamitan sa pagpapaganda, ngunit may mga kababaihan pa ring alam kung paano panatilihing payat ang baywang, mainit ang matris, at matatag ang hormones. Ginagawa nila iyon sa pamamagitan ng mga ordinaryong bagay tulad ng asin at luya. Ngunit may isang malalim na pag-unawa na kung minsan ay nawawala sa atin ngayon, ang ikatlong sikreto ng luya. Kaya, hindi ito isang maliit na trick sa pagpapaganda, kundi isang paanyaya. Isang paanyaya na bumalik ka at alagaan ang iyong ibabang bahagi ng tiyan, painitin muli ang iyong matris, at pakinggan muli ang boses ng iyong katawan. Dahil kapag mainit ang matris, payat ang ibabang bahagi ng tiyan at malusog ang dugo at ki, hindi lamang ang iyong katawan ang magiging mas maganda kundi pati na rin ang iyong emosyonal na buhay, pagtulog, enerhiya, at aura ay magbabago. At sa ganoong pagkakataon, lubos mong mauunawaan ang kasabihang ito. Hindi ang mamahaling moisturizer o damit ang gumagawa ng hugis ng isang babae, kundi ang init sa loob ng kanyang katawan. Ang luya at asin ay dalawang kaibigan lamang, at ang natitira ay ang iyong pagpapahalaga sa sarili. Ang ikaapat na sikreto at ang ugali na lihim na nagpapatagal ng kabataan ng maraming kababaihan ay ang pagbababad ng paa sa luya sa loob ng 10 minuto bago matulog. Mukhang simple, ngunit ito ay isang ugali na umaabot sa ugat ng kagandahan, ang pagtulog. Habang tumatanda ang mga kababaihan, mas naiintindihan nila ang isang bagay. Walang cream ang makakapagligtas ng mukha na kulang sa tulog. Walang serum ang makakapag-ayos ng balat na puyat. Walang collagen ang makakapagluko ng pagod na mata dahil sa pagod na isip. Maliwanag o mapuro lang balat, bata o matanda ang mukha, sariwa o pagod ang aura, lahat ay nakasalalay sa kalidad ng pagtulog at ang nakakalungkot ay sa modernong mundo, mas nahihirapan ang katawan ng babae na matulog, na-stimulate ang utak ng cellphone, nagulo ang hormones dahil sa stress, malamig ang kamay at paa. Malamig ang tiyan na nagiging sanhi ng mababaw na pagtulog at maraming beses na paggising. Ngunit ang sinaunang medikal na kaalaman ay tiningnan ito mula sa isang napaka-espesyal na anggulo. Tuknyet taktanan. Kapag mainit ang paa, payapa ang katawan. Dahil ang paa ang sentro ng 6 na yin meridians, ang mga meridians na nagbibigay nutrisyon sa matris, atay, bato, at spleen. Kapag malamig ang mga paa, hindi makapasok ang katawan sa estado ng pagpapagaling. Kapag pinainit ang mga paa, ang buong parasympathetic nervous system ay ma-activate na magdadala sa katawan sa malalim na pagtulog na parang natural na nahuhulog sa isang mainit na pugad. Iyan ang dahilan kung bakit ang pagbababad ng paa sa luya, isang tila maliit na gawain, ay lumilikha ng isang epekto ng pagpapabata sa buong katawan. Mainit na tubig na may luya na nasa humigit kumulang 40 degrees. Ang pagbababad sa loob ng 10,015 minuto ay sapat upang buksan ang 12 meridian sa ilalim ng mga paa. Sapat upang ang init ng luya ay tumagos sa balat, pumasok sa peripheral circulatory system at palambutin ang buong katawan. Kapag mainit ang mga paa, mainit ang matris. Kapag mainit ang matris, malambot ang hormones. Kapag malambot ang hormones, natural na nagiging maliwanag ang mukha nang walang isang patak ng makeup. Mula sa pananaw ng modernong medisina, ang pagbababad ng paa sa luya ay nakakatulong na palawakin ang peripheral blood vessels, pataasin ang daloy ng dugo pabalik sa puso, bawasan ang pasanin sa sympathetic nervous system. Ang zingerol sa luya ay mayroon ding banayad na anti-inflammatory na epekto,
pinapakalma ang nervous system, binabawasan ang adrenaline, ang hormone na nagpapahirap sa pagtulog ng mga kababaihan. Kapag bumaba ang adrenaline at tumaas ang serotonin at melatonin, pumapasok ang katawan sa estado ng muling pagbuo sa gabi. Iyan ang dahilan kung bakit pagkatapos lamang ng ilang araw ng pagbababad ng paa sa luya, maraming tao ang nakakaranas ng mas malalim na pagtulog, mas kaunting pamamaga ng mukha paggising sa umaga, mas kaunting maitim na bilog sa mata, mas kaunting mapurol na balat, at mas magaan ang pakiramdam. Ang Yin at Yang Five Elements Theory ay nagpapaliwanag din nito ng napakaganda. Ang mga paa ay kabilang sa kidney water. Ang luya ay kabilang sa fire. Kapag ang water ay sapat na nainitan ng fire, ang buong katawan ay nakakamit ang estado ng balanse ng fire at water, na nagbabalanse ng tubig at apoy. Kapag nagkakasundo ang tubig at apoy, malakas ang atay at spleen, payapa ang puso, at kapag payapa ang puso, natural na malalim ang pagtulog. Kapag malalim ang pagtulog, natural na maliwanag ang kagandahan. Napakasimple ng paggawa, kailangan lang ng kaunting mainit na tubig, humigit kumulang 1 litro ng tubig na pinainit sa 42 degrees. Ilagay ang 5 hanggang 7 hiwa ng dinikdik na sariwang luya upang mailabas ng luya ang essential oil nito sa loob ng 3,005 minuto. Pagkatapos, ibuhos sa isang palanggana at ibabad ang mga paa sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Kung gusto ng mas matapang, maaaring magdagdag ng buong asin o pinatuyong balat ng dalandan. Ibabad hanggang sa mamula ang mga paa at ang init ay umabot sa hita at tiyan. Gawin ito tuwing gabi, lalo na 30 minuto bago matulog. At kung gusto ninyong malaman kung ano ang unang senyales na epektibo ang ugaling ito, iyon ay ang mabilis na pagtulog. Paggising sa umaga, magaan ang ulo, hindi gaanong pagod, hindi gaanong maitim ang mata, hindi gaanong mapurol ang balat, mas mainit ang kamay, at mas malambot ang diwa. Walang makeup ang makakagawa nito. Ang katawan lamang ang gumagaling ng mag-isa kapag malalim ang tulog ang makakagawa ng ganoong pagbabago. Ang pinakamahalagang bagay sa sikretong ito ay hindi ang palanggana ng tubig na may luya, kundi ang pagpapahintulot mo sa iyong katawan na magsara ng tunay pagkatapos ng isang mahabang araw. Kapag mainit ang mga paa, kapag bumagal ang tibok ng puso, kapag lumalim ang paghinga sa tiyan, kapag huminto ang utak sa pagtakbo ng mga iniisip, pumapasok ang katawan sa pinakamagandang yugto, ang yugto ng pagpapabago sa gabi. Dahil ang babae ay pinakamaganda hindi sa kanyang nightgown, kundi sa kanyang pagtulog. At kung ikaw ay nakaranas ng insomnia, pagkahilo, nakita ang iyong balat na unti-unting lumalabo tuwing umaga, nakita ang iyong mga mata na mabigat at mga labi na maputla. Subukan ang ugaling ito sa loob ng 7 araw, 7 minuto lamang. Hindi ito mahal, hindi komplikado, ngunit ang epekto ay mas matatag kaysa sa anumang uri ng pampaganda. Ang pagbababad ng paa sa luya ay hindi lamang pagpapainit ng katawan, kundi isang paraan upang magpadala ng mensahe ng pagmamahal sa iyong sarili. Sapat na ngayong araw, magpahinga ka na, at kapag malalim ang iyong tulog, mauunawaan mo kung bakit sinasabi ng mga sinaunang tao na ang isang malusog na pagtulog ay ang pinakamahalagang uri ng pampaganda na ibinigay ng kalikasan sa mga kababaihan. Ang huling sikreto sa pagpapaganda gamit lamang ang isang piraso ng luya ay ang pinakamagandang ritual upang tapusin ang isang araw. Ito ang paglanghap ng singaw ng luya, isang pamamaraan ng paglilinis mula sa loob na nagpapaliwanag ng balat, nagpapababa ng pimples, nagpapagaan ng katawan, at nagpapahupa ng isip. Mahal kong mga manonood, ang katawan ng tao ay mayroong napakatalino na mekanismo ng detoxification, ngunit ito ay gumagana lamang ng malakas kapag bumukas ang mga butas ng balat at pinahintulutan ang pawis na lumabas ng natural. Nakakalungkot, karamihan sa atin ay nabubuhay sa mga naka-aircon na kwarto, mababa ang temperatura, kakaunti ang ehersisyo,
Natutulog ang mga pawis na glandula at unti-unting naiipon ang mga lason sa paglipas ng panahon. Kapag naipon ang mga lason, nagiging pangit ang balat. Kapag pangit ang balat, nahaharangan ang kagandahan mula sa ugat. Iyan ang dahilan kung bakit maraming tao ang gumagamit ng makeup ngunit hindi pa rin napapabuti. Sila ay nagbibigay pansin sa mga sintomas, habang ang ugat ay nasa katotohanan na hindi pa nabubuksan ang katawan. At ang paglanghap ng singaw ng luya ang paraan upang muling buksan ang pinto na iyon. Hindi ang pinto ng balat, kundi ang pinto ng buong sistema ng paglabas ng dumi. Mainit na tubig na may luya, ang mainit na singaw ay nagdadala ng essential oils na zinsero, shogaol, zingar sa pamamagitan ng paghinga, sa pamamagitan ng mga butas ng balat, sa pamamagitan ng mga sebaceous glands. Sa sandaling iyon, ang iyong katawan ay nilalabas, ang init ay umaakyat sa mukha, dumadaloy sa ilong, kumakalat sa dibdib, at bumubukas ang bawat maliliit na daluyan ng dugo. Hindi ito pakiramdam ng mainit na haplos kundi isang uri ng malambot na init, sumasagad na init, init na dumadampi sa mga lugar na matagal nang hindi naalagaan. Mula sa pananaw ng modernong medisina, ang paglanghap ng singaw ng luya ay nakakatulong na pataasin ang temperatura ng katawan ng humigit kumulang 1 degree at ang 1 degree na iyon ay sapat na upang mas gumana ang blood filtration system, tumutulong sa atay na maglinis ng mga lason, tumutulong sa lymphatic system na mas mabilis na magbomba at ang balat ay naglalabas ng langis, dumi at lason sa pamamagitan ng mga pawis na glandula. Maraming pag-aaral ang nagpapakita na pagkatapos lamang ng 15 minuto, ang dami ng lason na naiipon sa mga sebaceous glands ay bababa ng hanggang 30% at ang antas ng oxygen sa ibabaw ng balat ay kapansini-pansing tataas. Iyan ang dahilan kung bakit pagkatapos ng paglanghap ng singaw, agad na nagiging maliwanag ang balat, hindi dahil sa pamumuti, kundi dahil sa kalinisan. Malinis mula sa ugat. Ang sinaunang medikal na kaalaman ay may isang napakagandang paliwanag. Ang luya ay kabilang sa elemento ng apoy. At ang apoy ay may kakayahang magpalabas at magpakalat. Ang paglanghap ng singaw ng luya ay ang paggamit ng init ng apoy upang matunaw ang mga barado sa katawan. Ang lamig ay nagdudulot ng pagbara, ang pagbara ay nagdudulot ng pamumuo, ang pamumuo ay nagdudulot ng lason. At kapag nabuo ang lason at hindi mailabas, ang balat ang unang magdurusa. Kaya ang paglanghap ng singaw ng luya ay hindi nagpapaganda ng balat sa paraan ng make-up. Tinatanggal lamang nito ang mga bagay na nagpapapangit sa iyo. Pamumuo, pagkabara, lamig, lason. Nakakatuwang banggitin na ang mga kababaihan sa mga probinsya sa Hilagang Luzon, kung saan malamig ang panahon, ay matagal nang gumagamit ng dahon, luya, at halamang gamot sa paglanghap ng singaw tuwing gabi ng taglamig. Hindi nila ito tinatawag na pagpapaganda. Tinatawag lang nila itong pagpapainit ng katawan. Ngunit nagkataon, ang kaugaliang ito ang nagbigay sa kanila ng kutis na mamula-mula, makinis, at napakakaunti ang may malalalim na pimples, pamamaga ng balat, o mapurol na kutis. Ang kanilang kagandahan ay nagmumula sa malusog na daloy ng dugo at ki, hindi sa pagtatakip. Kailangan mo lang ng isang mangkok ng mainit na tubig, ihulog doon ang 5 hanggang 7 hiwa ng dinikdik na luya. Maaari kang magdagdag ng kaunting tanglad o balat ng dalandan upang mas maging komportable. Takpan ang mukha ng tuwalya at ilagay ang mukha ng humigit kumulang 30 hanggang 35 centimeters ang layo mula sa mangkok upang ang init ay banayad, hindi masyadong mainit. Maglanghap ng singaw sa loob ng 10 hanggang 12 minuto hanggang sa lumabas ang banayad na pawis sa noo at ilong. Kung gusto mong buong katawan ang langhapin, ilagay lang ang kaldero ng tubig na may luya malapit sa iyong paa at takpan ng tuwalya mula ulo hanggang baba. Ang pinakamahalaga ay ang paghinga ay dapat na regular, mabagal, at malalim upang ang essential oil ng luya ay makapasok sa baga
at maglinis mula sa loob, ngunit may isang maliit na paalala na madalas na nalilimutan ng marami. Huwag kailanman mag-steam kapag gutom o pagkatapos kumain ng busog. Huwag mag-steam kapag labis na pagod ang katawan o mababa ang presyon ng dugo. At pagkatapos mag-steam, dahan-dahang punasan ang pawis, hayaan ang balat na magpahinga ng 5 minuto bago hugasan muli ng mainit na tubig kung gagawin ng tama. Ang paglanghap ng singaw ng luya ay magiging isang natural na therapy sa pagpapabata na magagawa mo sa bahay nang hindi gumagastos ng malaki. Ang pinakamahalagang bagay sa sikretong ito ay ang paglanghap ng singaw ng luya ay hindi lamang naglilinis ng balat, naglilinis din ito ng isip. Sa sandaling napapalibutan ka ng init, tila nahihiwalay ka sa buong mundo. Ang mga pagod ng araw ay pansamantalang natutunaw sa singaw ng tubig. Ang mga mabigat na iniisip ay inilalabas, at ang katawan ay pumapasok sa estado ng ganap na pagpapahinga. Ito ang susi sa magandang balat. Kapag payapa ang isip, payapa ang kagandahan. Kapag magaan ang ulo, maliwanag ang mga mata. Kapag maayos ang daloy ng dugo at ki, makinis ang balat. At kung ikaw ay abala, buong araw na abala sa trabaho at pamilya, walang oras para sa spa o komplikadong pag-aalaga, tingnan ang paglanghap ng singaw ng luya bilang isang ritual sa gabi. 10 minuto lamang ngunit ang epekto ay tumatagal ng buong gabi. Mas malalim ang iyong tulog, mas kaunti ang maitim na bilog sa mata paggising, mas kaunti ang oily na balat, mas maliwanag ang mukha, mas magaan ang tiyan. Maraming kababaihan ang sumubok at sinabi ang parehong bagay. Hindi ko maintindihan kung bakit sa paglanghap lang ng singaw ng luya, parang na-reset ang aking balat. Ang huling sikreto na ito, ang huling bahagi ng paglalakbay sa pagpapaganda gamit ang isang piraso ng luya. Pinagsasama-sama nito ang lahat ng ginawa natin sa maghapon. Sa umaga, ginising ang tiyan at spleen ng mainit na inuming luya. Sa hapon, inalagaan ang buhok at balat gamit ang mga natural na pamamaraan. Sa gabi, pinarelax natin ang katawan sa init upang buksan ang huling pintuan ng detoxification. Mainit sa loob, maliwanag sa labas, payapa ang isip. Hindi ka pinapaganda ng paglanghap ng singaw ng luya, inaalis lang nito ang mga bagay na nagpapapangit sa iyo. Ang natitira, alam ng katawan kung paano lumiwanag. Mahal kong mga manonood. Ngayon na magkasama nating tinahak ang 5 sikreto ng pagpapaganda, gamit lamang ang isang piraso ng luya, marahil ay may nararamdaman kayong pagkamangha at gaan na parang nabuksan ang isang bagong direksyon. Dahil ang mga pinag-usapan natin ngayon ay hindi mataas na teorya at hindi rin mamahaling formula. Lahat ay nagmumula sa isang napakasimpleng bagay. Mura, malapit, at matatagpuan sa kusina ng bawat pamilyang Pilipino. Isang piraso ng luya. At kung tatanungin ninyo ako kung talagang epektibo ba ang mga ito, buong puso kong sasabihin. Oo, hindi dahil sa sinabi ko, kundi dahil milyon-milyong kababaihan sa buong mundo ang gumamit at gumagamit nito. Hindi dahil magic ang luya, kundi dahil laging gumaganda ang katawan ng babae kapag naibabalik ang natural nitong init. Kapag mainit ang katawan, malusog ang dugo, at chi, kapag malusog ang dugo at ki, maliwanag ang balat. Kapag maliwanag ang balat, nagniningning ang kutis. Kapag nagniningning ang kutis, mas gumagaan ang buhay. Iyan ang batas, iyan ang natural, iyan ang biological mechanism, hindi tsamba. Sa aklat na The Macrobiotic Way ni George Osawa, isinulat niya ang isang pangungusap na naniniwala akong dapat malaman ng bawat babae. Ang pagkain ay hindi lamang nagpapalusog sa katawan kundi nagbabalanse rin ng yin at yang. Ang luya ay isa sa mga pagkain na may pinakamalakas na kakayahang magbalanse ng yin at yang, ngunit ito rin ang pinakamura. Sa sinaunang medikal na kaalaman, ang luya ay tinatawag na yang sayang na tumutulong na itaboy ang lamig, buksan ang daluyan, at magpainit ng malalim hanggang sa matris. Sa modernong medisina, ang gingerol ay napatunayang nakakapagbukas ng microcirculation,
nagpapataas ng sirkulasyon, nagpapababa ng pamamaga, nag-activate ng metabolismo, at sumusuporta sa pagtulog. At kapag nagtatagpo ang sinaunang medikal na kaalaman at modernong medisina sa isang punto, hindi na natin kailangan pang mag-alinlangan. Natural na maganda, mura, madaling gawin, ligtas, iyan ang mga pamantayan na hinahanap ng maraming kababaihan. At ngayon, ay mayroon ka ng paraan na mayroong lahat ng mga iyon. Ngunit ang pinakamahalaga at marahil ang tanging bagay na magpapasiya sa pagbabago ay ang pagtitiyaga. Walang isa sa 5 sikreto na ito ang magiging epektibo kung makikinig ka lang at iiwan mo na lang. Ngunit kung regular kang magsanay, anuman ang sikreto, pag-inom ng mainit na luya sa umaga, pag-massage ng tiyan, paglanghap ng singaw ng luya, pagbababad ng paa sa luya, o pag-aalaga ng balat, pumili lang ng isa at gawin ng regular, makikita mo ang malinaw na pagbabago sa loob ng 7 hanggang 4 na araw, banayad ngunit malalim, mula sa tiyan at spleen hanggang sa pagtulog, mula sa balat ng mukha hanggang sa diwa, mula sa hormones hanggang sa baywang. Alam kong laging gusto ng mga kababaihan ang mga natural, banayad, hindi mahal, ngunit matatag na kagandahan. At naiintindihan ko rin na hindi lahat ay may kakayahang gumastos sa mamahaling makeup, spa treatments o supplements. Ngunit ang pagpapaganda ay hindi isang karera sa material na bagay. Ang tunay na pagpapaganda ay isang paglalakbay ng pag-unawa sa iyong katawan at pagtrato dito ng may tamang pagpapahalaga. Ang isang piraso ng luya na ibinigay sa atin ng kalikasan ng libre ay maaaring maging isang komprehensibong lunas sa pagpapaganda kung alam mo kung paano ito gamitin ng tama. Kaya't, mahal kong mga manonood, kung pagkatapos ng video na ito ay may kaunting motibasyon, kaunting inspirasyon, kaunting pagnanais na gawin ang isang bagay upang maging mas maganda, mas malusog, mas bata ng matagal, huwag hayaang mawala ito. Subukan mo ngayong gabi. Magsimula sa pinakamaliit. Magtimpla ng 1 tasa ng mainit na luya o simpleng ibabad ang iyong mga paa sa isang palanggana ng tubig na may luya. Isang maliit na aksyon lamang, ngunit ito ang unang hakbang sa paglalakbay upang baguhin ang iyong kagandahan at kalusugan. At kung gusto mong gumawa ng higit pa, maaari mong subukan ang lahat ng 5 sikreto. Ngunit kung ikaw ay sobrang abala, pumili ng isa na pinakaangkop sa iyong sitwasyon, oras, at katawan, dahil ang pinakatamang pilosopiya ng pagpapaganda ay hindi ang paggawa ng marami kundi ang paggawa ng regular at ang simpleng luya, mura, ngunit makapangyarihan, ay ganap na makakasama mo sa buong buhay. Karapat-dapat kang maging maganda sa pinakanatural na paraan. Karapat-dapat kang manatiling bata ng pinakamadali. At karapat-dapat mong maramdaman ang pagbabago mula sa pinakamaliit na bagay. Kailangan mo lang magsimula. Ang natitira ay gagawin ng iyong katawan. Mahal kong mga manonood, kung nakasama kayo hanggang sa huling minuto ng paglalakbay ngayon, ibig sabihin ay talagang interesado kayo sa inyong kalusugan, kagandahan, at kinabukasan. At nais kong magpadala ng pasasalamat mula sa kaibuturan ng aking puso. Dahil ang inyong presensya ang nagiging motibasyon para sa aking channel na patuloy na bumuo ng mas disenteng, mas malalim, at mas kapaki-pakinabang na nilalaman araw-araw. Bawat video na ginagawa ko, bawat salitang isinusulat ko ay may dalang simpleng hangarin, nawa ay mas marami pang kababaihan ang mas makakaintindi sa kanilang katawan, mas mamahalin ang kanilang sarili, at mamumuhay ng payapa, maganda, at malusog sa paraang pinagkaloob sa atin ng kalikasan. Kung ngayon ang mga ibinahagi ko ay nakaantig sa inyo, nagbigay sa inyo ng bagong pananaw, bagong inspirasyon, o simpleng paniniwala na ang kagandahan ay hindi kailangang maging mahal, iyan ang pinakamalaking kaligayahan ko. At kung ang video na ito ay nagbigay sa iyo ng anumang makabuluhan, mangyaring maglaan ng ilang segundo upang suportahan ang channel, pindutin ang subscribe, i-like ang video, at ibahagi ito sa mga kababaihan na mahal mo. Dahil sino ang nakakaalam
Baka isang maliit na piraso ng luya ay makakatulong sa kanila na maging mas malusog, mas maganda, at mas payapa araw-araw. Lalo na, inaasahan kong mabasa ang inyong mga komento sa ibaba. Sabihin sa akin kung ano ang nagpatawa sa iyo sa video na ito. Anong sikreto ang sinubukan mo? Paano nagbago ang iyong katawan? O anong nilalaman pa ang gusto mong gawin ng aking channel sa susunod? Bawat komento mo ay hindi lamang nakakatulong sa akin na mas maintindihan ka, kundi nakakatulong din sa akin na lumikha ng nilalaman na tumutugma sa mga pangangailangan ng ating komunidad. Salamat sa inyong pagiging kasama, pakikinig, at pagtitiwala. Naway lagi kayong mainit, maliwanag, at maganda sa sarili ninyong paraan. Magkita-kita tayo sa susunod na mga video ng aking channel.